Ang tunog ng banayad na alon na humahampas sa dalampasigan ang unang sumasalubong kay Migs tuwing umaga. Isang tunog na perpektong tugma sa perpektong buhay na pinangarap at itinayo niya. Mula sa kanyang upuan sa veranda, tanaw niya ang malawak na dagat, ang puting buhangin at ang kanyang modernong mansyon. Isang testamento sa kanyang tagumpay bilang tech billionaire. Sa harap niya nakahanda ang agahan, organic fruits, artisanal bread at kape mula sa pinakamahal na butil. Nasa kabila niya ang asawang si Celeste Reyes, ang kanyang reyna ng kagandahan. Matikas ang postura nito, nakangiti habang may binabasa sa tablet. Ang buhok nitong itim na itim ay nahuhulog sa balikat nito. Sa pagitan nila, naroon si Leah, ang kanilang adopted daughter, ang munting anghel na nagbigay ng kulay sa kanilang perpektong mundo. 8 taong gulang pa lamang si Leah, ngunit madalas itong tahimik. Nakayuko ito ngayon, dahan-dahang kumakain ng cereal. "Good morning, my love!" bati ni Migs kay Celeste. Sabay halik sa noo nito. "Good morning din, darling," ganting ngiti ni Celeste. Ang tinig nito ay musika sa tainga ni Migs, puno ng pagmamahal. "Did you sleep well?" "Like a baby! Ikaw, Leah, are you enjoying your cereal?" Tanong ni Migs sa anak. Tumango lang si Leah, hindi tumitingin. Bahagyang kumunot ang noo ni Migs. Madalas na tahimik si Leah. Iniisip niyang siguro ay sadyang reserved lang ang bata o baka naman na ang pagiging thinker niya. Ngunit minsan may bumubulong sa likod ng isip niya na iba ang katahimikan ni Leah. Hindi ito payapa kundi malungkot. Subalit mabilis niyang itinaboy ang pag-iisip na iyon. Hindi, imposible. May perpektong pamilya siya. Isang asawang mahal siya at isang anak na tinatrato nila bilang prinsesa. "Excited ka na ba, darling? Darating na ang Tita Elena mo," paalala ni Celeste. Tiningnan ang relos. "O nga pala, na-excite ako bigla," sagot ni Migs. Ang Tita Elena niya, Amada Itaya, ang nag-iisang kapatid ng kanyang namayapang ina, ay bihirang bumisita dahil sa malayo nitong pinagmulan. Isang retired child psychologist si Tita Elena at matagal na siyang hindi nakikita. Maya-maya, narinig nila ang tunog ng sasakyan na pumasok sa kanilang driveway. Sumalubong si Migs sa may pintuan. "Tita Elena!" Yakap niya sa kanyang matandang tiyahin. "Migs, my dear, look at you, so successful, so handsome," sabi ni Tita Elena. Hinaplos ang pisngi niya. Matamis ang ngiti ng kanyang tiyahin, ngunit ang mga mata nito ay matalas. Tila laging may pinagmamasdan. Pumasok sila sa loob. Doon ay nakita ni Tita Elena si Celeste at Leah. "Celeste, you look more stunning than ever," papuri ni Tita Elena. "Oh, Tita Elena, thank you. Ikaw na rin po, you haven't changed a bit." Ganting papuri ni Celeste. Sabay abot ng halik sa pisngi. Nilingon ni Tita Elena si Leah. "At ikaw naman, Leah, ang ganda-ganda mo. Halika, yakapin mo si Lola Lena mo." Dahan-dahang lumapit si Leah, tiningnan muna si Celeste bago yumakap sa matanda. Naramdaman ni Tita Elena ang pagkatuyo ng katawan ng bata. Tila ayaw nitong humawak ng matagal. May naramdaman si Tita Elena na kakaiba. Isang mabilis na sulyap niya kay Celeste ang bumalik na may halong hindi maipaliwanag na tensyon. "Kamusta ang biyahe niyo, tita?" tanong ni Migs. "Ayos lang, medyo pagod lang. Pero seeing you all makes it worth it. You have such a beautiful family, Migs." Sagot ni Tita Elena. Ngunit ang mga mata nito ay nakatuon kay Leah na muling bumalik sa kanyang upuan at yumuko. "Kaya nga po, tita, si Celeste,
napakabuting asawa at awa at ina. Si Leah, napaka-sweet, sabi ni Migs, hinawakan ang kamay ni Celeste. Ngumiti si Celeste. Oh Migs, you're too kind. Leah is a handful sometimes, but she's our little angel. May bahid ng pilit sa ngiti ni Celeste na hindi napansin ni Migs. Nang gabing iyon, matapos ang masarap na hapunan, naupo si Tita Elena sa sala. Nakita niya si Leah na dahan-dahang naglalakad papunta sa kwarto nito. "Leah, anak, come here for a bit," tawag ni Tita Elena. Lumapit si Leah. "Po? Kamusta ka naman dito? Masaya ka ba kasama sina Papa Migs at Mama Celeste?" Tanong ni Tita Elena, hinaplos ang buhok ni Leah. Tiningnan ni Leah ang pinto ng kusina kung saan naroon sina Migs at Celeste. "Opo, Lola Lena." Ang boses nito ay mahina, halos pabulong. "May ginagawa ka bang bago? Marami bang kwento sa school?" Umiling si Leah. "Wala po, sundin lang po ang mga tuntunin." "Mga tuntunin? Anong mga tuntunin, anak?" Tanong ni Tita Elena, kumunot ang noo. "Mga tuntunin po ni Mama Celeste," sagot ni Leah sabay yuko. Nang mga sandaling iyon, lumabas si Celeste mula sa kusina. Nakangiti. "Leah, anak, it's getting late. Hindi ba't dapat nasa kwarto ka na?" Mabilis na tumayo si Leah. "Opo, Mama Celeste." Walang pag-aalinlangang sumunod ang bata. Nakita ni Tita Elena ang mabilis na pagbabago sa ekspresyon ng mukha ni Celeste. Mula sa ngiting puno ng pagmamahal kay Leah, naging malamig ang tingin nito na may halong babala nang tiningnan niya si Leah na lumabas ng silid. Isang sulyap na mabilis na binalik sa ngiti nang mapansin na ni Celeste na nakatingin din si Tita Elena. Kinaumagahan, bago bumalik sa syudad, kinausap ni Tita Elena si Migs habang naglalakad sila sa dalampasigan. "Migs, napansin ko lang, si Leah, tahimik siya." "Opo, tita, sadyang ganyan po talaga ang bata. Medyo shy," sagot ni Migs. "Hindi lang shy, Migs, may iba, para siyang natatakot." At ang sinabi niya tungkol sa mga tuntunin ni Celeste. Tita Elena stopped, looking at Migs intently. "Migs, I'm a child psychologist. I've seen enough to know something isn't right." "Tita, huwag po kayong mag-alala. Si Celeste, napakabuting ina. Baka po dahil lang sa bagong kapaligiran. We adopted her just last year, remember?" Depensa ni Migs. Ngunit ang mga salita ni Tita Elena ay nagsimulang magpatong-patong sa kanyang isipan, kasama ang mga maliliit na obserbasyon niya na dating binalewala. Nang gabing iyon, matapos ang lahat, tahimik na pinuntahan ni Tita Elena ang kwarto ni Leah. Nakahiga ang bata, tila natutulog, ngunit ang kanyang mukha ay puno ng pag-aalala. Kahit sa panaginip, hinaplos ni Tita Elena ang buhok ni Leah. "May mali, may kakaiba sa bahay na ito," bulong niya sa sarili. "At kailangan kong alamin kung ano." Ang mga salita ni Tita Elena ay nanatili sa isip ni Migs tulad ng isang tinik, hindi maalis. Kahit pilit niyang tinataboy, mulit-muli itong bumabalik, kasama ang imahe ni Leah na nakayuko, tahimik, at ang kakaibang kaba na naramdaman niya sa yakap ng bata. Baka naman overthinking lang si Tita Elena dahil sa propesyon niya, bulong niya sa sarili habang naghahanda sa trabaho. O baka naman sadyang sensitibo lang si Leah. Ngunit habang nakikipag-usap siya sa conference call sa kanyang opisina, may isang bahagi ng kanyang isip
ang palihim na nagmamasid. Naalala niya ang isang beses na muntik nang matumba si Leah habang naglalaro at sa halip na sumigaw, tiningnan muna nito si Celeste bago umiyak. O ang pagkabigla ni Leah nang hindi sinasadyang makabasag ng baso na parang naghihintay ng parusa. Mga maliliit na pangyayari na dati binalewala niya, ngayon ay nagiging malalim na senyales. Nang gabing iyon, pinilit niyang magkaroon ng daddy-daughter time kasama si Leah. Umupo sila sa living room at sinubukan niyang basahan ng kwento ang anak. Once upon a time, may isang prinsesa na nakatira sa isang malaking kastilyo. Simula niya habang si Leah naman ay tahimik na nakikinig, ang mga mata ay nakatuon sa libro, ngunit tila malayo ang isip. Gusto mo ba ang kwento, anak? Tanong ni Migs. Tumango si Leah. Anong gusto mong maging paglaki mo? Hindi ko po alam, mahinang sagot ni Leah. Bumuntong hininga si Migs. Sa bawat tanong niya, tila may pader sa pagitan nila ni Leah. Isang pader na hindi niya maintindihan. Maya-maya bumaba si Celeste, nakangiti. Aba, daddy-daughter bonding, how sweet. Lumapit ito at umupo sa tabi ni Migs. Inakbayan siya. Leah, anak, it's almost your bedtime. Baka pagod na si Papa Migs mo. Mabilis na tumayo si Leah. Opo, Mama Celeste. Good night po, Papa Migs. Good night po, Mama Celeste. Walang pag-aalinlangang sumunod ang bata. Pinanood ni Migs ang pag-akyat ni Leah sa hagdan. Nilingon niya si Celeste. Napansin mo ba, darling, kung gaano katahimik si Leah? Sabi ni Tita Elena. Oh, Migs, wag mo na masyadong intindihin si Tita Elena. Putol ni Celeste. Hinaplos ang braso ni Migs. Matanda na kasi siya at siguro ay sanay lang sa drama ng kanyang mga pasyente. Si Leah, alam mo naman, may sarili siyang pace. Kailangan lang natin ng disiplina at consistency para masanay siya. Remember, may issues siya dati. Kailangan lang ng guidance. Ang salitang issues at disiplina ay nagbigay ng kakaibang kirot sa dibdib ni Migs. Ngunit ang pagiging mapagmahal at malambing ni Celeste ay muling bumalot sa kanya, tila isang kumot na nagtataboy ng lahat ng pagdududa. Baka nga tama ka, darling, sabi niya, niyakap si Celeste. Salamat at naiintindihan mo ako. Siyempre naman, mahal, we're a team, remember? Bulong ni Celeste, sabay halik sa kanyang labi. Subalit may isang eksena na hindi niya makalimutan ng gabing iyon. Nakatulog na si Migs, ngunit nagising siya sa gitna ng gabi, uhaw. Dahan-dahan siyang bumaba patungo sa kusina. Habang papalapit, nakarinig siya ng mahinang tunog mula sa direksyon ng bahagi ng bahay na madalas nilang ginagawang storage room. Isang malaking espasyo sa ilalim ng hagdan na halos hindi napapansin. Nagpatuloy siya sa paglakad, nakarating sa kusina at uminom ng tubig. Habang ibinabalik ang baso, muli niyang narinig ang tunog. Isang kaluskos na tila may naglalakad ng dahan-dahan. May tao ba dyan? Bulutay-tati? Bulong niya sa dilim. Hindi niya sana papansinin, ngunit ang mga salita ni Tita Elena ay muling bumalik. Puno ng pagtataka, dahan-dahan siyang lumapit sa pintuan ng storage room. Nakita niyang bahagyang nakabukas ito. Hindi pa man siya tuluyang nakakalapit, bumukas ang ilaw sa itaas ng hagdan. Darling, bakit gising ka pa? Tanong ni Celeste. Nakatayo sa tuktok ng hagdan, nakangiti. Ang mga mata nito ay nanlalaki ng bahagya. Kanina ka pa ba dyan? May narinig ka ba? Ang biglang paglitaw ni Celeste ay nagpatindig ng balahibo ni Migs. Isang segundo lang,
Ngunit sapat iyon para maramdaman niya ang kakaibang pagka-tense ni Celeste. Ngunit mabilis itong nawala. Hindi darling. Uhaw lang ako. Sagot ni Mix, nagulat sa sarili niyang boses. Akala ko may narinig kong tunog mula sa storage room yata. Oh, iyon ba? Wala iyan, sabi ni Celeste. Bumaba na sa hagdan, papalapit sa kanya. Baka pusa lang, o baka naman napagod ka lang masyado, kaya naririnig mo ang mga bagay-bagay. Halika, umakyat na tayo at matulog. May meeting ka pa bukas, di ba? Hinawakan ni Celeste ang kanyang kamay at dahan-dahan siyang hinila paalis mula sa pintuan ng storage room. Nang tingnan niya ang pinto sa huling pagkakataon, nakita niyang nakasara na ito ng mahigpit. Habang umaakyat sila sa hagdan, may isang bahagi ng isip ni Migs ang hindi mapakali, isang malalim na pakiramdam ng uneasiness. Ang nangiti ni Celeste ay pilit at ang kanyang mga mata ay tila nagtatago ng isang bagay. Hindi niya maintindihan kung ano, ngunit naroon yon. I love you, darling. Bulong ni Celeste, niyakap siya pagdating nila sa kwarto. I love you too, tugon ni Migs. Ngunit sa kauna-unahang pagkakataon, may bahid ng pagdududa sa kanyang pagmamahal. Hindi maalis sa isip ni Tita Elena ang mga nakita at naramdaman niya sa bahay ni na Mix. Ang mga sinyales ay malinaw sa kanyang mga mata bilang isang child psychologist. Ang takot sa mga mata ni Leah, ang pilit na pagngiti ni Celeste, at ang napansin niyang pilit na pagdepensa ni Migs. May mali. At bilang tiyahin ni Migs at ex-child psychologist, tungkulin niyang alamin ang katotohanan. Kinabukasan pagdating at tabagating niya sa kanyang tahanan sa syudad, agad siyang tumawag sa isang matandang kaibigan, si Dr. Karina Santiago, isa ring respetadong child psychologist. Karina, I need your honest opinion. Simula ni Tita Elena matapos magkumustahan. May nakita akong bata na nagpapakita ng ilang red flags. 8 taong gulang. Tahimik, reserved, but it feels like it's more than shyness. May pagkatakot sa mata. And when I asked about her routines, she mentioned Mama Celeste's rules in a very subdued voice. Nakikinig si Dr. Santiago ng maigi. Any physical signs or any specific behaviors? Wala akong nakitang malinaw na physical abuse, pero may pagkatuyo ang yakap niya at ang takot sa mata niya kapag nakatingin si Celeste. Kahit sandali lang, paliwanag ni Tita Elena. Ang nanay naman, masyadong perfect. Masyadong mapagmahal sa harap ng asawa, pero may isang sulyap na nakita ko. Isang sulyap ng lamig sa mata niya habang nakatingin kay Leah. Elena, you know the drill, sabi ni Dr. Santiago. These are classic signs. It could be emotional abuse, neglect, or worse, the perfect facade is often the most dangerous. Alam ko, Karina, at ang pinakamahirap, ang ama ay bulag sa katotohanan. He's so in love with his perfect life, he can't see past the facade. Sagot ni Tita Elena, may bahid ng kalungkutan sa boses. Matapos ang tawag, inayos ni Tita Elena ang kanyang mga iniisip. Hindi niya pwedeng direktang akusahan si Celeste. Kailangan niya ng concrete evidence o kahit man lang sapat na impormasyon para tuluyang magising si Mix. Naalala niya ang isa pang usapan niya sa isang kaibigang abogado, si Attorney Ramirez, tungkol sa trust fund ng mga inampon. Kinabukasan, kinausap ni Tita Elena si Attorney Ramirez. Arturo, naaalala mo ba yung kinukwento mo sa akin dati
tungkol sa trust fund ng mga bata, mga loopholes. Oo, Elena, sagot ni Attorney Ramirez. May mga pagkakataon kasi na kapag ang bata ay ampon at may sariling trust fund, lalo na kung galing sa namatay na magulang, ang appointed guardian ang siyang may access. At minsan, kung hindi maayos ang pagkakabalangkas ng kasulatan, madaling malusutan. Ikinuwento ni Tita Elena ang sitwasyon ni na Migs, Celeste at Leah. Ang mga magulang ni Leah ay namatay sa isang aksidente, 'di ba? At alam ko, may malaking trust fund para sa bata dahil mayaman ang pamilya ng mga magulang nito. Si Mix ang naatasang mag-alaga, pero si Celeste, ang asawa niya ang active na nagpapatakbo ng bahay. Kumunot ang noo ni Atty. Ramirez. Elena, it's possible. Kung may trust fund na ang mga magulang ni Leah mismo ang nag-set up at ang guardian ang may full control, then may posibilidad. May mga kaso na nangyari na yan. Doon na nagpasya si Tita Elena. Kailangan niyang kausapin si Migs ng personal. Mabilis niyang inayos ang isang lunch meeting kasama si Migs. Sa isang lugar na malayo sa kanilang bahay at hindi alam ni Celeste. Migs, kailangan nating mag-usap, diretsong sabi ni Tita Elena pagdating ni Migs. Private, walang Celeste. Nag-aalala si Migs sa tono ng kanyang tihin. Sige po, tita. May problema po ba? Oo, Migs. May problema. Tungkol kay Leah, simula ni Tita Elena. Nagsalita ako sa isang kaibigan kong abogado, ang trust fund ni Leah. Alam mo bang ang laking halaga niyan? At alam mo bang may mga loophole na pwedeng gamitin para ma-access iyan nang hindi mo nalalaman? Nagtataka si Migs. Tita, anong ibig mong sabihin? Si Celeste siya ang nag-aasikaso ng mga papel ni Leah, pero alam kong hindi niya magagawa iyon. Migs, I'm not accusing anyone yet, but I'm asking you to open your eyes. Mariing sabi ni Tita Elena. Alam kong mahal mo si Celeste, pero tingnan mo si Leah. Hindi ba't napansin mo ang mga galos sa braso niya na sinabi ni Celeste na aksidente lang? Hindi ba't napansin mo ang takot sa mata niya? At ang mga kwento niya tungkol sa tuntunin? Ipinakita ni Tita Elena kay Migs ang isang serye ng litrato na lihim niyang kinuha habang naroon sa bahay. Isang larawan ni Leah na may pasa sa braso na sinabi ni Celeste, alay ay dahil sa paglalaro. Isang mabilis na kuha kay Leah na nakayuko habang kaharap si Celeste na may malamig na ekspresyon at isang kakaibang drawing na ginawa ni Leah. Isang maliit na bata na nasa loob ng madilim na kahon. Nanginig ang kamay ni Migs nang makita ang drawing. Ano to, tita? Sino ang bata sa loob ng kahon? Hindi ko alam, Migs. Pero ito ang nagpaparamdam sa akin na may malalim na takot sa loob ni Leah. Sagot ni Tita Elena. At ang huling balita na narinig ko mula sa isang kaibigan kong accountant. May mga malalaking withdrawals mula sa trust fund ni Leah na hindi tumutugma sa usual expenses ng isang bata. Nag-umpisa iyan noong naging full-time guardian si Celeste sa mga dokumento. Bumagsak ang balikat ni Migs. Ang mga salita ng kanyang Tita Elena, ang mga litrato, ang usapan tungkol sa trust fund, lahat ito ay nagsasama-sama at bumubuo ng isang nakakakilabot na larawan. Ang kanyang perpektong mundo ay unti-unting nabibiyak. Ayoko sanang paniwalaan to, tita, bulong ni Migs. Ang boses ay nanginginig. Pero, kung totoo nga, paano ko malalaman? Ang kailangan mo, Migs,
ay hindi lang paniniwala. Kailangan mo ng patunay. Sabi ni Tita Elena, hinawakan ang kamay ng pamangkin. Hindi ka pwedeng lumaban ng walang ebidensya. At kailangan mong gawin ito ng lihim dahil kung totoo ang hinala ko, si Celeste ay hindi ordinaryong tao. Doon na nagpasya si Mix. Ang pagdududa na dating malabo, ngayon ay isang nakakatakot na ulap na bumabalot sa kanyang isipan. Tita, may kakilala po ba kayong private investigator? Isang taong mapagkakatiwalaan na tahimik gumalaw? Tanong ni Migs. Ang mga mata ay puno ng determinasyon. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa pondo ni Leah at sa taong nagpapatakbo nito. At gusto kong malaman ang lahat ng nangyayari kay Leah kapag wala ako. Ang desisyong mag-hire ng private investigator ay isang napakabigat na bato sa dibdib ni Migs. Parang niloloko niya ang sarili at ang asawa niya. Ngunit ang mga salita ni Tita Elena at ang imahe ng takot sa mata ni Leah ay mas mabigat pa kaysa sa kanyang pagdududa. Kailangan niyang malaman ang totoo para kay Leah. Sa mga sumunod na araw, tila naglalakad si Mig sa isang manipis na yelo. Kailangan niyang magpanggap na normal ang lahat sa harap ni Celeste. Ngunit sa kanyang kalooban, bawat galaw ni Celeste ay pinagmamasdan niya, bawat salita ay sinusuri. Ang private investigator, si Mang Ben, isang dating pulis na kilala sa pagiging tahimik at epektibo, ay mabilis na kumilos. Makalipas ang ilang araw, dumating ang unang report. Nagkita sila sa isang coffee shop malayo sa mga mata ng publiko. Ibinigay ni Mang Ben kay Migs ang isang folder. Sir Migs, ito po ang initial findings sa financial transactions ng trust fund ni Leah. Nang buksan ni Migs ang folder, bumungad sa kanya ang isang serye ng bank statements at transaction records. Ang puso niya ay kumabog ng mabilis. May mga malalaking halaga ng pera na regular na inilalabas mula sa trust fund. Hindi ito tugma sa mga sinasabi ni Celeste na minor expenses para kay Leah. Anong ibig sabihin nito, Mang Ben? Tanong ni Migs. Ang boses ay mahina. May mga withdrawals po na napupunta sa isang holding company, sir. Ang pangalan po ng kumpanya ay Serenity Holdings Inc. Registered po ito sa isang malayong probinsya at ang presidente po ay isang certain Mr. David Reyes. Coincidentally, Reyes po ang apelyido ni Ma'am Celeste at ang David po ay pangalan ng pinsan niyang abogado. Nakasama niya po sa pag-asikaso ng ilang legal na bagay noong bago pa po kayo kasal. Paliwanag ni Mang Ben, ang tono ay kalmado ngunit may bigat. Parang kinilabutan si Migs. Pinsan? Lawyer? Ang lahat ay nagsisimula nang maging malinaw at kasabay nito ang matinding pananakit ng kanyang puso. May iba pa po ba? Tanong ni Migs. Ang lalamunan ay tuyong-tuyo. Sa ngayon po, yan pa lang ang malinaw na financial discrepancy. Pero may iba pa po tayong naoobserbahan sa bahay nyo, sabi ni Mang Ben sabay bigay ng isang maliit na USB drive. Pinagsama-sama ko po ang ilang recordings mula sa mga concealed cameras na pinakabit natin at mula sa mga audio recordings. Umuwi si Migs ng gabing iyon na may mabigat na damdamin. Kailangan niyang masigurado. Nang makarating siya sa kanyang silid, hinintay niyang makatulog si Celeste. Nang makarinig siya ng mahinang hilik, dahan-dahan siyang bumangon, kinuha ang laptop at ang USB drive. Nanginginig ang mga kamay niya habang nilalagay ang USB sa port. Isang folder ang bumungad sa screen. Leah monitoring. Pinindot niya ang unang video
Ito ay footage mula sa kamera na nakakabit sa pasilyo, malapit sa kusina at storage room. Nakita niya si Leah na dahan-dahang lumabas mula sa kusina na tila naghahanap ng kung ano. Maya-maya, lumabas si Celeste. "Leah, ano ang ginagawa mo diyan?" Malakas na sigaw ni Celeste. Ang tinig nito ay matalim at puno ng galit. Walang bahid ng pagmamahal na madalas niyang marinig. Agad na lumaki ang mga mata ni Leah sa takot. Mama Celeste, um, uhaw lang po ako." "Uhaw? Bakit hindi ka magpaalam? Gaano katagal mo na bang ginagawa yan, ha?" Patuloy ni Celeste, at sa susunod na eksena, nakita ni Migs ang kamay ni Celeste na mabilis na humampas sa kamay ni Leah. Hindi malakas, ngunit sapat para umurong ang bata at hawakan ang kanyang kamay. "Wala kang karapatang lumabas kung saan-saan ng gabi. Bumalik ka sa kwarto mo. Kung hindi, alam mo ang parusa." Banta ni Celeste, ang kanyang boses ay mas masahol pa kaysa sa isang nagagalit na guro. Tumakbo si Leah pabalik sa kanyang kwarto, luha ang luha. Nang makita ni Celeste na wala na ang bata, bigla itong huminga ng malalim, inayos ang sarili, at lumakad patungo sa kusina na parang walang nangyari. Nanlamig ang buong katawan ni Migs. Hindi niya pinaniwalaan ang nakita niya. Ito ba ang asawa niya? Ito ba ang mapagmahal na ina? Pinindot niya ang susunod na video. Ito ay kuha mula sa isang maliit na kamera na nakatago sa loob ng storage room. Ito ang kwarto na kanyang nakita noong isang gabi. Nakita niya si Leah, nakaupo sa sahig sa isang madilim na sulok. Nasa harap nito ang isang maliit na platito na may lamang kanin at ilang piraso ng gulay na mukhang tira-tira mula sa hapunan. Kumakain si Leah ng dahan-dahan. Ang mga mata ay nakatingin sa paligid, puno ng takot. Habang kumakain, narinig niya ang boses ni Celeste mula sa labas. "Huwag kang kakain kung hindi ka matapos dyan. Hindi ka lalabas dyan hanggat hindi ka nagiging masunurin." Nang makita ni Migs ang eksena, para siyang sinasaksak ng paulit-ulit. Ang kanyang anak, ang kanyang Leah, ay pinapakain ng tira-tira sa dilim sa isang storage room. At ang lahat ng ito ay ginawa ng kanyang asawa. Bumagsak ang laptop sa kanyang kandungan. Ang mga kamay niya ay nanginginig. Ang kanyang perpektong mundo ay gumuho sa isang iglap. Ang galit ay dahan-dahang umakyat mula sa kanyang tiyan hanggang sa kanyang lalamunan. Galit kay Celeste, ngunit mas galit sa sarili niya dahil sa pagiging bulag. Tumayo siya, dahan-dahan, at lumabas ng kwarto. Palihim siyang lumapit sa kwarto ni Leah. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto. Nakita niya si Leah, mahimbing na natutulog, ngunit may mga bakas pa rin ng luha sa kanyang pisngi. Hinaplos ni Migs ang buhok ng bata, ang kanyang puso ay puno ng sakit at pagsisisi. "Patawarin mo ako, anak," bulong niya. Ang gabing iyon ay isang bangungot na gising para kay Migs. Ang mga footage, ang bank statements, nagsama-sama ang lahat upang ilantad ang isang katotohanan na mas masakit pa sa anumang kagat. Si Celeste, ang babaeng minahal niya, ang babaeng pinagkatiwalaan niya ng kanyang buhay at ng buhay ni Leah, ay isang halimaw na nagtatago sa likod ng magandang mukha. Hindi siya nakatulog. Nang sumikat ang araw, nakaupo pa rin siya sa kanyang sofa, nakatingin sa labas, ngunit ang nakikita niya ay hindi ang dagat, kundi ang madilim na sulok ng storage room at ang takot sa mga mata ni Leah. Ang galit na naramdaman niya ay hindi lamang para kay Celeste,
kundi sa sarili rin niya. Gaano siya naging bulag? Gaano niya pinaniwalaan ang perpektong ilusyon na itinayo sa likod ng pagdurusa ng isang inosenteng bata? Nagpasiya siyang huwag na lang bumaba para agahan. Hindi niya kayang makita si Celeste at magpanggap. Ngunit bago pa man siya makagawa ng plano, kumatok si Celeste sa kanyang pintuan. "Darling, hindi ka pa ba bababa? Your breakfast is ready." Sabi ni Celeste, ang boses ay matamis, tulad ng dati. Walang imik na lumabas si Migs. Nakita niya si Celeste na nakasuot ng eleganteng puting damit, handa na para sa isang charity event na siya mismo ang nag-organisa. "What's wrong, mahal? Ang tahimik mo?" Tanong ni Celeste, kunot ang noo, ngunit may bakas ng kaba sa kanyang mga mata. "Wala, masama lang ang pakiramdam ko." Malamig na sagot ni Migs. Sinubukan ni Celeste na hawakan ang noo niya. "Oh, my poor darling, you look pale. Siguro ay napagod ka masyado sa trabaho. Don't worry, aayusin ko ang schedule mo. At ako na ang bahala kay Leah ngayon." Ang huling pangungusap ni Celeste ay nagpatindig ng balahibo ni Mix. Ang pag-aalala ni Celeste ay tila isang maskara na lalong nagpapalitaw sa kanyang tunay na mukha. Pilit niyang ngumiti. "Sige, aasikasuhin ko lang ang ilang tawag. Ikaw na muna ang bahala sa lahat." Umalis si Celeste, dala-dala ang kanyang perpektong ngiti at postura. Nang marinig ni Migs ang tunog ng sasakyan na umalis, agad niyang tinawagan si Mang Ben. "Mang Ben, kailangan ko pa ng mas maraming ebidensya. Everything. I want to know all her movements, all her connections, and I want to get Leah out of this house now." Utos ni Migs. Ang boses ay puno ng galit at determinasyon. Nag-install pa sila ng mas maraming hidden cameras at listening devices. Sa bawat araw na lumipas, lalong lumalalim ang kanyang galit at pagkamuhi. Nakita niya sa footage kung paano sinisigawan ni Celeste si Leah dahil lang sa hindi nito nagawang ayusin ng tama ang kanyang mga laruan. Nakita niya kung paano sinasampal ni Celeste ang kamay ni Leah kapag hindi nito kinain ang kanyang pagkain, sabay babala na ibabalik siya sa storage room. Nakita niya ang mga oras na pinapapunta ni Celeste si Leah sa isang sulok ng hardin. Doon lang daw ito pwedeng manatili hanggat hindi ito nagiging masunurin. At nakita rin niya ang mga recording kung saan naririnig ang boses ni Celeste na kausap ang isang David. Pinag-uusapan ang mga papeles ng bata at kung paano ito inaayos para hindi mahuli. Isang gabi, habang naghahapunan sila, nagkaroon ng charity gala si Celeste. Suot ang isang mamahaling evening gown, nagtalumpati si Celeste sa entablado, nagsasalita tungkol sa kanyang pagmamahal sa mga bata at kung paano niya sinusuportahan ang iba't ibang organisasyon para sa mga kabataan. Bilang isang ina, ang pangarap ko ay makita ang bawat bata na lumaki ng malaya, masaya at puno ng pag-asa. Sabi ni Celeste sa mikropono, ang kanyang boses ay malambing at puno ng damdamin. At para sa aking pinakamamahal na si Leah, siya ang inspirasyon ko para maging mas mabuting tao araw-araw. Pinanood ni Migs ang eksenang iyon mula sa audience. Ang kanyang puso ay puno ng matinding galit. Ang mga salita ni Celeste ay lumalabas na parang lason sa kanyang tenga. Ang taong nasa entablado ay hindi ang taong nakita niya sa mga video. Isang huwad, isang manloloko. Ang pinakamalala, ang mga tao sa paligid niya ay naniniwala sa bawat salita nito. Naalala niya ang kanyang sarili
Ilang linggo pa lang ang nakalipas na naniniwala rin sa bawat salita ni Celeste. Ang pagdududa, ang pagkabagabag na nararamdaman niya noon ay ngayon ay isang kumpirmadong katotohanan. Napakabigat ng pasanin ng kanyang konsensya. Sir Miggs, napakabait po talaga ni Ma'am Celeste. Swerte po kayo sa kanya, sabi ng isang guest sa tabi niya. Tumango lang si Miggs, pilit nang umingiti. Sa loob niya, nagsusumigaw ang galit. Hindi na siya makakapayag. Kailangan niyang wakasan ang perpektong ilusyon na ito. Kailangan niyang iligtas si Leah, kahit ano pa ang mangyari. Habang nagpapatuloy ang gala, nakita ni Miggs si Celeste na nakikipag-usap sa mga prominenteng tao. Napakaganda niya, napakamakapangyarihan. Ngunit sa mata ni Miggs, isa na lamang siyang halimaw na nagkukubli sa ilalim ng balat ng kagandahan. Nang gabing iyon, habang pauwi na sila, tahimik si Miggs. Nakita niya ang isang bahagyang ngiti sa labi ni Celeste habang nagmamaneho ito, isang nangiti ng tagumpay. Napagod ka ba, mahal? Tanong ni Celeste, hindi inaalis ang tingin sa kalsada. Oo, maikling sagot ni Miggs. Don't worry, next time, I'll make sure you get more rest. You deserve all the peace in the world, sabi ni Celeste at muling ngumiti. Hindi na sumagot si Miggs. Ang mga salita ni Celeste ay tila kutsilyo na humihiwa sa kanyang puso. Nang makauwi sila, diretso si Miggs sa kanyang opisina. Kinuha niya ang lahat ng ebidensya, ang bank statements, ang mga video recordings, ang mga audio recordings at ang mga lumang kaso na ibinigay ni Mang Ben. Nagsimulang lumikha ng isang timeline. Kailangan niyang maging handa. Patawarin mo ako, Leah, ngunit hindi na magtatagal ang lahat ng ito. Bulong ni Miggs. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa galit at ang mga balita mula kay Miggs ay nagpatindi sa pag-aalala ni Tita Elena. Ang mga ebidensya ng pang-aabuso at pagnanakaw ay nagpakumpirma sa kanyang pinakamalalim na takot. Si Celeste ay hindi lamang isang mapanlinlang na asawa, kundi isang mapanganib na tao. Kaya naman, nang muling tumawag si Miggs para humingi ng payo, agad siyang nag-ayos ng pagpupulong. Nagkita sila sa isang pribadong restaurant, malayo sa mga pwedeng makakita at makarinig. Mukhang pagod na pagod si Miggs, ngunit may matinding apoy sa kanyang mga mata. Ang apoy ng isang ama na handang lumaban. Tita, totoo nga po ang hinala nyo, simula ni Miggs, at ibinahagi ang lahat ng nakita niya sa mga video at ang mga financial reports mula kay Mang Ben. Nilulustay niya ang trust fund ni Leah at sinasaktan niya ang bata. Pinapakain niya ng tira-tira sa storage room. Nanigas ang mukha ni Tita Elena. Kahit na inasahan na niya ang masama, iba pa rin ang marinig ang detalye ng kalupitan. Anak ko, I'm so sorry you had to witness that, but I'm proud of you for opening your eyes. Pero tita, hindi ko pa rin maintindihan. Bakit? Mayaman na siya sa akin. Bakit niya gagawin ang lahat ng ito sa isang inosenteng bata? Tanong ni Miggs. Ang kanyang tinig ay halos pabulong. Miggs, ang kasakiman ay walang limitasyon, sagot ni Tita Elena. Ngunit malalim ang ugat niyan, hindi ito basta-bastang nangyari. May background si Celeste na kailangan nating malaman. Ikinuwento ni Tita Elena kay Miggs ang kanyang mga narinig noon tungkol kay Celeste mula sa isang kaibigan sa social circles. Narinig ko dati na hindi siya galing sa prominenteng pamilya.
Talagang umakyat siya sa hagdan ng lipunan sa pamamagitan ng matinding diskarte. At bago ka, Migs, may iba pa siyang naging asawa na namatay ng misteryoso. Doon ay kumalabog ang puso ni Migs, isang dating asawa, namatay ng misteryoso. Napakabilis ng kanyang pag-akyat, Migs. May mga bulong-bulungan dati, ngunit dahil sa galing niyang magdala sa sarili at sa kapangyarihan ng kanyang mga nakarelasyon, natatakpan lahat, sabi ni Tita Elena. Alam kong may mga maliit na kaso ng fraud na kinasangkutan siya noon, pero laging may nakakalabas sa kanya. Kumpirmado ang lahat nang dumating ang susunod na report ni Mang Ben. Hindi lang ang kasalukuyang pagnanakaw ang napatunayan, kundi pati na rin ang nakaraang buhay ni Celeste. Sir Migs, na-trace po namin ang koneksyon ni Ma'am Celeste sa isang Mr. David Reyes, na siyang pangalan din ng kanyang pinsan. Siya po ang tumutulong sa kanya sa maligal na usapin, paliwanag ni Mang Ben sa kanilang video call. At sa paghuhukay po namin sa kanyang background, mayroon po kaming nakita na ilang insidente. May isang kaso ng estafa na na-dismiss due to lack of evidence. Pero ang mga details po ay nagtuturo sa kanya. At ito po, ipinalabas ni Mang Ben ang isang lumang news article at isang police report. Ito ay tungkol sa pagkamatay ng isang Mr. Anton Jimenez, isang negosyante. Ang kanyang asawa na nag-iisang tagapagmana ay si Celeste. Ang sanhi ng pagkamatay ay stroke, ngunit may mga tanong noon sa bilis ng proseso ng pagkuha ng mana ni Celeste. Napahawak si Migs sa ulo niya. Stroke? Mana? Ang lahat ay tila konektado. Ang kasakiman ni Celeste ay malalim at ang kanyang kakayahang magmanipula ay nakakakilabot. Tita, isa siyang halimaw, bulong ni Migs. Wala siyang konsensya. Kaya nga, Migs, hindi lang ito tungkol sa pera o pananakit. Sabi ni Tita Elena, ang kanyang boses ay seryoso. Ito ay tungkol sa isang masamang tao na handang gawin ang lahat. Hindi natin pwedeng basta-basta siyang harapin. Mas matalino siya, mas mapagkunwari, at mas peligroso kaysa sa iniisip mo. Kailangan nating maging mas matalino, mas handa, at mas may diskarte. Naramdaman ni Migs ang bigat ng laban na kanilang haharapin. Hindi ito simpleng usapin ng paghihiwalay. Ito ay laban para sa buhay, para sa katarungan, at para sa kaligtasan ni Leah. Anong gagawin natin, tita? Tanong ni Migs. Ang kanyang mga mata ay nagniningas sa determinasyon. Una, kailangan nating masigurong ligtas si Leah. Pangalawa, kailangan nating kumuha pa ng mas maraming ebidensya, lalo na ang mga hindi niya kayang itago. Sagot ni Tita Elena. At pangatlo, kailangan natin ng isang matalino at mapagkakatiwalaang abogado. Isang tao na kayang makipagsabayan sa mga taktika ni Celeste at ng kanyang pinsan na si David. Nagsimulang magplano sina Migs at Tita Elena. Bawat detalye, bawat posibleng galaw ni Celeste ay kanilang pinag-usapan. Hindi na ito personal na laban para kay Migs, kundi isang misyon para sa inosenteng si Leah. Cliffhanger. Tinitigan ni Tita Elena si Migs, si Migs. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala at pagmamahal. Migs, hindi lang ito tungkol sa pera o pananakit. Ito ay tungkol sa isang masamang tao na handang gawin ang lahat. Kailangan nating maging matalino at handa. Sa labang ito, hindi lang ang puso mo ang gagamitin mo, kundi ang isip mo. Ang mga gabing lumipas ay naging isang matinding pagsubok para kay Migs. Bawat kilos ni Celeste
ay pinagmamasdan niya. Bawat ngiti ay tila isang balaraw na tumatagos sa kanyang puso. Ang pagpapanggap ay nagpapagod sa kanya, ngunit alam niyang kailangan niya itong panindigan para sa kapakanan ni Leah. Ang galit ay nagiging determinasyon. Sa tulong ni Mang Ben at ni Tita Elena, patuloy ang paghahanap ng mga ebidensya. Bukod sa mga financial discrepancies at sa mga video ng pang-aabuso, may isang bagay pa na kailangan nilang masigurado, ang legal na kalagayan ni Leah at ang kanyang trust fund. Iminungkahi ni Tita Elena na kausapin ang kanyang personal lawyer, si Attorney Ramirez, upang masuri ang lahat ng dokumento. Nagkita sila ni Attorney Ramirez sa isang pribadong opisina. Kasama niya si Tita Elena, ipinaliwanag ni Migs ang lahat ng kanyang natuklasan mula sa mga video hanggang sa mga bank statements at sa nakaraang buhay ni Celeste. Nang marinig ni Attorney Ramirez ang lahat, umiling siya, ang kanyang muka ay seryoso. Mr. Villamor, these are very grave accusations, but the evidence you've gathered is substantial. Habang sinusuri ni Attorney Ramirez ang mga papeles, may isang folder na nakatawag ng pansin sa kanya. Isang makapal na folder na may label na Leah's Medical Records. Ito po, Sir Migs. Kasama po ito sa mga dokumento na isinumaite ni Ma'am Celeste noong inampon ninyo si Leah, sabi ni Attorney Ramirez, at inabot kay Migs ang folder. Hindi ko po ito masyadong pinansin noon dahil iniisip kong regular check-up lang. Pero kung ganito po ang sitwasyon, kinuha ni Migs ang folder, nanginginig ang kanyang mga kamay, binuksan niya ito. Sa loob ay may mga ulat mula sa isang pribadong klinika, pinirmahan ng isang Dr. Sylvia Ramos. Ang mga ulat ay naglalaman ng mga salita tulad ng oppositional defiant disorder, difficulty in social interaction, at tendency to be withdrawn and disobedient. Sabi po dito, si Leah ay may behavioral problems at kailangan ng strict discipline para matuto. Basa ni Migs. Ang boses ay nanginginig sa galit. Ito ang dahilan ni Celeste para sa kanyang mga ginagawa. Ito ang dahilan niya sa pagtrato kay Leah. Naghilamos ng mukha si Migs. Ang lahat ay unti-unting nagiging malinaw. Ang mga sinasabi ni Celeste na issues ni Leah, ang kanyang pagdepensa sa sarili, ang kanyang pag-insist sa discipline. Lahat ito ay bahagi ng isang masalimuot na plano. Kailangan nating imbestigahan ang Dr. Sylvia Ramos na ito. Sabi ni Tita Elena, ang kanyang mga mata ay nagniningas sa galit. Walang lisensyadong child psychologist ang basta-basta magbibigay ng ganitong diagnosis ng walang malalim na assessment. Agad na kumilos si Mang Ben. Sa loob lamang ng 2 araw, may hawak na silang impormasyon tungkol kay Dr. Sylvia Ramos. Hindi ito nakarehistro sa Philippine Psychiatric Association bilang isang child specialist. Isa lamang itong general practitioner na may lisensya at mayroong mga kaso ng maling diagnosis sa kanyang nakaraan. At ang pinakamasahol, mayroon siyang malalim na koneksyon kay Celeste. Dating schoolmate sila sa kolehiyo. At si Dr. Ramos ay mayroong malaking utang na loob kay Celeste. Dahil sa isang tulong pinansyal noong panahong nagkaroon siya ng problema sa negosyo. Niloloko niya ako, bulong ni Migs. Ang kanyang puso ay nababalot ng matinding kirot. Ginawa niya ang lahat para ako ay maniwala na si Leah ang may problema para lang maitago ang kanyang sariling kasamaan. Ang katotohanan ito ay mas masakit pa sa anumang pisikal na sakit.
Hindi lang ang pera ni Leah ang ninanakaw ni Celeste, kundi pati na rin ang pagkatao ng bata, ang kanyang dignidad, at ang kanyang karapatang maging isang ordinaryong bata. Sa kanyang pagkabigla, napansin na ni Migs si Lian na naglalaro sa hardin mula sa kanyang opisina. Nakaupo si Leah sa ilalim ng malaking puno ng mangga, nag-iisa, hindi naglalaro, kundi nakatingin lang sa malayo. Ang kanyang munting katawan ay tila sinasabi ang lahat ng pagdurusa na kanyang dinaranas. Napuno ng matinding pagsisisi ang puso ni Mix. Siya ang ama, siya ang dapat na nagpoprotekta sa bata. Ngunit sa halip, pinili niyang maniwala sa ilusyon ng isang perpektong pamilya. Patawarin mo ako, Leah, bulong niya, habang unti-unting bumababa ang luha sa kanyang pisngi. Ang lahat ng pagdududa, lahat ng sakit, lahat ng galit ay nagsama-sama sa isang malalim na realization. Hindi na niya pwedeng balewalain ang katotohanan. Hindi na siya pwedeng magpikit. Kailangan niyang lumaban. Hindi lang para iligtas si Leah, kundi para ibalik ang kanyang sariling pagkatao. Wala na akong pwedeng balikan. Kailangan kong labanan ito para kay Leah. Ang pagtuklas sa pekeng medical records ni Leah ay nagpuno sa puso ni Mix ng matinding galit at kawalan ng pag-asa. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, may isang maliit na pag-asa na umusbong. Ang pag-asang makakahanap siya ng paraan para matapos ang bangungot na ito. Bago pa man siya kumilos ng legal, nagpasya si Mix na bigyan si Celeste ng isang huling pagkakataon. Isang pagkakataon para mag-confess, para sumuko, at para iligtas ang kanilang mga sarili mula sa mas malaking trahedya. Alam niya na isang kahibangan, ngunit kailangan niyang gawin ito para sa kanyang konsensya. Inanyayahan ni Migs si Celeste sa isang sikat na fine dining restaurant kung saan sila madalas mag-date. Isang lugar na puno ng matatamis na alaala na ngayon ay tila ginagapangan ng lason. Naging maingat siya sa bawat salita, bawat galaw. "Darling, ang romantic naman natin tonight," sabi ni Celeste. Nakangiti, ang kanyang mga mata ay nanliliit sa pagtataka. "May celebration ba tayo?" "Wala naman, mahal," sagot ni Migs, pilit na ngumingiti. "Gusto lang kitang makausap. Matagal na rin tayong hindi nakakapag-usap na ng totoo, di ba?" Umorder sila ng pagkain. Sa pagitan ng bawat pagsubo, pilit na ginagawang normal ni Migs ang usapan. Ngunit ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. "Celeste, may gusto lang sana akong tanungin." Simula ni Migs, diretsong nakatingin sa mga mata ni Celeste. "Masaya ka ba talaga sa buhay natin?" Biglang nagbago ang ekspresyon ni Celeste. Nawala ang kanyang nangiti at may lumitaw na malamig na tingin, ngunit mabilis itong nawala. "Bakit mo naman natanong iyan, darling? Of course, I'm happy. We have a perfect life, a perfect home, and a perfect daughter." "Perfect?" "Celeste, tingnan mo si Leah. Hindi ba't napansin mo ang lungkot sa mga mata niya? Hindi ba't napansin mo na parang may takot siyang nararamdaman?" Patuloy ni Migs, ang boses ay mahina ngunit may matinding bigat. Umiling si Celeste at pumilit ng pagtawa. "Oh, Migs, don't tell me you're still bothered by Tita Elena's old-fashioned ideas. Leah has her issues. You know that. That's why she needs firm discipline. Kung pababayaan natin siya, baka maging mas malala pa ang sitwasyon." "Ang mga issues niya, Celeste, ang mga medical records na sinasabi mong nagpapatunay na may problema si Leah. Alam kong peke iyon," diretsong sabi ni Mix. Ang kanyang mga mata ay matalim. Namutla si Celeste. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nanginig.
Ngunit mabilis niya itong nabawi. Huminga siya ng malalim at pagkatapos ay tumawa, ngunit walang ligaya ang kanyang tawa. Migs, anong sinasabi mo? Are you out of your mind? Pinag-iisipan mo na ako ngayon? Sino ang naglagay ng ideyang iyan sa ulo mo? Si Tita Elena ba? O ang mga inggit sa atin? Celeste, may mga ebidensya ako, mga bank statements, mga video, ang mga kwento ng mga dating empleyado. Lahat ng ito ay nagpapatunay sa lahat ng ginagawa mo, huwa mo kay Leah, at sa pera niya. Sabi ni Migs, inilabas ang isang maliit na USB drive at inilapag sa mesa. Hindi ko na kayang magpikit. Sabihin mo ang totoo. Ibalik mo si Leah sa akin at ayusin natin ito ng tahimik. Please. Nagiba ang mukha ni Celeste. Mula sa pagpapanggap na inosente, naging galit, at pagkatapos ay naging isang malamig na ngisi. Walang anumang bakas ng pagsisisi o takot. Talaga, Migs? Ebidensya? Video? Sabi ni Celeste. Ang kanyang boses ay naging mas malamig pa sa yelo. Akala mo ba ay madali mo lang akong matatalo? Hindi mo ako kilala, Migs. Lahat ng itinayo ko, hindi ko hahayaang masira mo. At kung anuman ang nakuha mo, sigurado akong mas marami pa akong hawak. Tumayo si Celeste, kinuha ang USB drive mula sa mesa at inilagay sa kanyang pouch. Ang pag-ibig mo sa akin ay ginawa kang bulag, Migs. At ang pagmamahal mo kay Leah ay ginagawa kang tanga. Kung gusto mong maging masaya si Leah, dapat manatili ka sa akin na. Dahil kung hindi, hindi lang ang reputasyon ko ang sisirain mo, kundi pati na rin ang iyo, at ang kumpanya mo, at si Leah. Ang kanyang mga mata ay nanliit. Mag-isip ka ng mabuti, Migs. Kung itutuloy mo ang kalokohang ito, hindi lang tayo ang mawawalan. Si Leah din. Papalabasin kong ikaw ang may problema. Na ikaw ang nangabuso. Na ikaw ang baliw. Akala mo ba ay maniniwala sila sa iyo, isang lalaking nang-aapi ng asawa at anak? O sa akin, ang babaeng mukhang biktima? Wala kang mapapala sa akin, Migs. Patuloy ni Celeste, ang kanyang ngiti ay nakakakilabot. At alam ko na may koneksyon din ang mga magulang ni Leah sa isa sa mga dating kliyente mo. Ayaw mo naman sigurong masira ang alaala ng mga kaibigan mo, di ba? O ang pangalan nila sa mata ng publiko. Isipin mo ano ang sasabihin ng mga tao. Nanigas ang buong katawan ni Migs. Ang koneksyon ng mga magulang ni Leah sa kanyang negosyo, hindi niya o kailanman naisip. Ang banta ni Celeste ay hindi lamang para sa kanyang sarili, kundi pati na rin sa alaala ng mga kaibigan niyang namayapa at sa reputasyon ng mga ito. Celeste, huwag mong gamitin si Leah, sabi ni Migs. Ang kanyang boses ay nanginginig sa galit. At huwag mong idamay ang alaala ng mga magulang niya. Oh, Migs, bakit? Totoo naman, di ba? Tumawa si Celeste, isang tawa na walang kaluluwa. Kaya kong baliktarin ang lahat. Kaya kong gawin kang masama. At kapag nangyari iyon, sino ang maniniwala sa iyo? Sino ang magtatanggol kay Leah? Sa huli, ako pa rin ang magiging bida, ang ina na siniraan, at ikaw ang magiging halimaw. Tumayo si Celeste, kinuha ang kanyang purse at nilingon si Migs. Mag-isip ka ng mabuti, Migs. May mga bagay na hindi dapat ginagambala. Masaya na tayo, masaya ka na. Bakit mo pa sisirain ang lahat ng ito? Umalis si Celeste, nag-iwan ng isang bakas ng mamahaling pabango na tila lumason sa buong hangin. Naiwan si Migs,
Tulala ang kanyang puso ay puno ng matinding galit, sakit, at pagkabigla. Hindi niya inakala na ganito kalalim ang kadiliman sa loob ni Celeste. Pauwi sa kanyang mansyon, ang bawat sulok ay tila nagtatago ng mga multo. Ang nangiti ni Celeste sa hapagkainan, ang kanyang pag-aalala, ang kanyang mga halik, lahat ay isang malaking kasinungalingan, isang masakit na katotohanan. Nang makapasok siya sa bahay, nakita niya si Celeste na nakaupo sa sala, nagbabasa ng isang libro na tila walang nangyari. Nang makita siya ni Migs, itinaas ni Celeste ang kanyang ulo at ngumiti, isang ngiti na hindi na niya makita bilang totoo. Darling, ang tagal mo naman. May problema ba sa restaurant? Tanong ni Celeste. Ang kanyang boses ay malambing tulad ng dati. Hindi sumagot si Migs. Sa halip, diretsong tiningnan niya ang mga mata ni Celeste. Nakita niya roon ang isang pahiwatig ng kasiyahan, ng pagtatagumpay. Isang nanlalamig na sulyap na mabilis na nawala nang makita ni Celeste ang matinding galit sa mga mata ni Migs. Anong problema, Migs? Tanong ni Celeste, ngunit ang kanyang mga mata ay nanliliit na parang pusa na handang umatake. Wala, maikling sagot ni Migs. Lumapit si Celeste at hinawakan ang kanyang kamay. Huwag kang mag-alala, mahal. Mahal na mahal kita. At gagawin ko ang lahat para maging masaya tayo. Tayong tatlo. Habang hinawakan ni Celeste ang kanyang kamay, may isang pakiramdam si Migs na tila nilalamon siya ng isang malamig na anino. Ang init ng kamay ni Celeste ay peke. Ang pagmamahal nito ay huwad. Nakita ni Migs si Leah na galing sa kusina papunta sa kanyang kwarto. Dahan-dahan itong naglalakad, ang mga mata ay nakayuko. Nang mapansin ni Leah sina Migs at Celeste, ngumiti ito ng bahagya, isang pilit na ngiti na puno pa rin ng lungkot at takot. Ngumiti si Celeste kay Leah. Leah anak, good night. Be a good girl, okay? Mabilis na tumango si Leah at umakyat sa hagdan. Migs looked at Celeste, then at the stairs where Leah disappeared. Ang banta ni Celeste, ang kanyang kakayahang magmanipula ng sitwasyon, ay nagbigay ng matinding kaba kay Migs. Ngunit kasabay nito, lalo rin siyang napuno ng determinasyon. Hindi na siya pwedeng umatras. Cliffhanger. Migs returned Celeste's gaze, his eyes burning with a silent, unyielding resolve. Alam niya na ang susunod na laban ay hindi na isang simpleng usapan, kundi isang digmaan. Naramdaman niya ang isang luha na unti-unting dumadaloy sa kanyang pisngi, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa matinding puot na nararamdaman niya sa taong nasa harap niya at sa sarili niyang kahinaan. Ang pagtatangka ni Migs na harapin si Celeste ay nauwi sa isang mas malalim na bangungot. Ang kanyang asawa ay hindi lamang isang manloloko, kundi isang napakatalinong strategist na handang sumira ng buhay para sa kanyang sariling kapakanan. Ang bawat salita ni Celeste ay naging lason, bawat banta ay isang malalim na sugat. Kinabukasan, kinausap ni Mig si Atty. Ramirez at Tita Elena. Ikinuwento niya ang pag-uusap nila ni Celeste, ang mga banta nito at ang kanyang pagkabigla sa koneksyon ng mga magulang ni Leah sa kanyang negosyo. Nilalaro niya ako, Atty. Ramirez. Nilalaro niya ang lahat, sabi ni Migs. Ang boses ay puno ng desperation. I threatened her, and she countered with a threat that could destroy not only me but also the memory of Leah's parents. Napabuntong hininga si Atty. Ramirez. Mr. Villamor, sa mga ganitong klase ng tao, walang imposible. Kung meron siyang koneksyon sa mga magulang ni Leah
At kung kaya niyang manipulahin ang publiko, may problema tayo. Lalo na kung ang pamilya ng mga magulang ni Leah ay may sensitibong reputasyon. Habang pinag-uusapan nila ang mga susunod na hakbang, dumating ang isang tawag sa cellphone ni Migs. Isang numero na hindi niya kilala. Sinagot niya, "Hello, sino to?" "Sir Migs, reporter po ako mula sa Daily Scoop." Sabi ng tinig sa kabilang linya, "May nagbigay po sa amin ng tip tungkol sa inyo at sa asawa ninyo. Totoo po ba na kayo ay nananakit ng asawa? At totoo po bang ginagamit ninyo ang anak ninyong si Leah para makakuha ng pera?" Parang binuhusan si Migs ng malamig na tubig. Naramdaman niya ang matinding kaba sa kanyang dibdib. "Anong pinagsasabi mo? Sino ang nagsabi niyan?" "Basta po, sir. May mga sources po kami na nagsasabi na kayo ang may problema sa pamilya. At mayroon din po kaming natanggap na mga dokumento. May gusto po ba kayong sabihin?" Pinutol ni Migs ang tawag. Nanlalamig ang kanyang mga kamay. Agad niyang tiningnan ang kanyang telepono. Isang barrage ng notification, mga social media post, mga news articles mula sa mga tabloid at online news outlets. Tech billionaire Miguel Villamor, lubos na sakit sa kanyang asawang si Celeste at anak na si Leah. Celeste Reyes, biktima ng pang-api ng kanyang asawa. Leah, ginagamit bilang pambaliwalang ari-arian. Ang mga artikulo ay puno ng mga kasinungalingan at pagbaluktot ng katotohanan. Sinasabi na si Migs ay isang abusadong asawa, isang lalaking nagmamay-ari ng lahat, at isang ama na ginagamit si Leah para sa kanyang sariling interes. Mayroon pa ngang mga testimonies mula sa mga anonymous sources na nagsasabi na nakikita nilang madalas na malungkot si Celeste at si Leah ay madalas na umiiyak sa bahay. "Celeste!" Bulong ni Migs, puno ng matinding galit. "Mr. Villamor, ito ang sinasabi ko sa inyo," sabi ni Atty. Ramirez, seryoso ang kanyang mukha. Mabilis siyang kumilos. Mayroon siyang napakalakas na PR at media connections. Kailangan nating mag-ingat. Ngunit hindi pa roon nagtatapos ang bangungot. Habang nagbabasa siya ng isa pang artikulo, tumawag sa kanya ang kanyang board members. "Migs, anong nangyayari? Biglang bumababa ang stocks ng kumpanya natin. May mga investors na nagwi-withdraw. Kailangan mong ayusin to." Galit na sabi ng isang board member, hindi makapagsalita si Migs. Ang lahat ng ito ay masyadong mabilis. Mula sa kanyang perpektong buhay, bigla siyang nalagay sa bingit ng pagbagsak. Ang kanyang pangalan ay unti-unting nadudungisan. Ang kanyang kumpanya ay nanganganganib. At pagkatapos, dumating ang pinakamasakit na tawag mula kay Celeste. "Oh Migs, my dear," sabi ni Celeste, ang kanyang boses ay puno ng pagtatagumpay at panunuya. "Nag-e-enjoy ka ba sa drama? Sinabi ko na sa iyo, hindi mo ako kakayanin. Celeste, huwag mong idamay ang kumpanya ko." Sigaw ni Migs. "Bakit hindi? Ibinigay mo sa akin ang dahilan, 'di ba? At tungkol naman kay Leah." Narinig ni Migs ang pagbabago sa boses ni Celeste. Naging mas malamig, mas nakakakilabot. "Kung gagawa ka ng anumang hakbang na makakasira sa akin, I will make sure Leah disappears. Or worse. Mayroon akong mga paraan, Migs, at walang makakapigil sa akin." "Wala kang karapatang gawin iyan," sigaw ni Migs. Ang kanyang puso ay kumalabog ng malakas. "Mayroon ako, Migs, dahil ako ang legal na ina niya. At ikaw? Ikaw ngayon ang masamang lalaki. Sino ang maniniwala sa iyo? Think about it, Migs. Ang anak mo,
ang kumpanya mo, ang reputasyon mo, lahat ay nasa kamay ko ngayon. Pinutol ni Celeste ang tawag. Bumagsak si Migs sa kanyang upuan, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Ang kanyang mundo ay gumuho sa isang iglap. Ang kanyang kumpanya, ang kanyang pangalan, ang kanyang kinabukasan, lahat ay nasa panganib. Ngunit ang pinakamasakit sa lahat ay ang banta ni Celeste kay Leah. Paano na ngayon? Bulong ni Migs. Ang kanyang mga mata ay puno ng kawalan ng pag-asa. Nawalan siya ng lahat. Ang kanyang mga plano ay biglang naging abo. Ang imahe ni Leah, tahimik at natatakot sa madilim na sulok ng storage room, ay muling bumalik. At ngayon, hindi lang ang bata ang nakulong sa dilim, kundi pati na rin siya. Cliffhanger. Migs clenched his fists, tears streaming down his face. He had lost everything, his reputation, his wealth, and most importantly, he feared he could not protect Leah. Paano na ngayon? Gio Di Sao, he whispered, the weight of the world crushing him. Ang balita tungkol sa pag-atake ni Celeste sa media at sa kumpanya ni Migs ay mabilis na kumalat. Narinig ito ni Tita Elena at agad siyang kinabahan. Alam niya na hindi lang pera at reputasyon ang target ni Celeste, kundi ang tuluyang pagdurog kay Migs para wala nang makapigil sa kanya. Agad siyang nagtungo sa mansyon ni Migs. Pagdating niya, nakita niya si Migs na nakaupo sa sala, balot ng dilim, tila isa ng anino. Ang kanyang mga mata ay walang kislap, ang kanyang muka ay pagod at puno ng kawalan ng pag-asa. Nasa tabi niya ang laptop at sa screen ay ang mga headline ng mga balitang bumabatikos sa kanya. Migs, anak ko. Sabi ni Tita Elena, ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Lumapit siya at umupo sa tabi ng kanyang pamangkin. Tita, talo na po ako. Bulong ni Migs, ang kanyang boses ay basag. Winasak niya ako. At ang mas masakit, binalaan niya akong sasaktan, si Leah, kung ipagpapatuloy ko pa. Niyakap ni Tita Elena si Migs. Hindi, Migs, hindi ka talo. Hindi pa tapos ang laban. Ang laban ay tapos lang kapag sumuko ka. At alam kong hindi ka susuko para kay Leah. Pero tita, paano? Wala na akong laban. Inilabas na niya lahat. Ang kumpanya ko, ang reputasyon ko, lahat ay nasisira na, sabi ni Migs. Ang kanyang mga mata ay nanunubig. Ang mga bagay na yan, Migs, pwedeng makuha muli. Ang pangalan mo, pwedeng linisin, pero ang buhay ni Leah, hindi yan pwedeng ibalik, mariing sabi ni Tita Elena. Alam kong masakit, alam kong nagkamali ka, ngunit ngayon, kailangan mong lumaban. Hindi para sa sarili mo, kundi para sa batang walang kalaban-laban. Hinawakan ni Tita Elena ang kamay ni Migs. Migs, hindi pwedeng laging direktang laban. Ang mga taong tulad ni Celeste, mahusay sa pagtatago at pagmamanipula. Kailangan natin ng isang lihim na armas. Isang bagay na hindi niya inaasahan. Lihim na armas? Tanong ni Migs, nagtataka. O, isang bagay na hindi niya kayang baliktarin. Isang bagay na kasing liwanag ng katotohanan. Sagot ni Tita Elena. Naalala mo ba ang sinabi ko tungkol sa mga magulang ni Leah? Mga matatalik mong kaibigan? Tumango si Migs. Opo, pero ayaw kong idamay sila sa gulo. Pero sila ang susi, Migs. Hindi lang sa trust fund ni Leah, kundi sa mismong nakaraan ni Celeste. Kung may koneksyon si Celeste sa kanila, siguradong mayroon ding hindi magandang agenda. Sabi ni Tita Elena, ang kanyang mga mata ay may kislap ng isang ideya. Ang mga magulang ni Leah,
Alam kong may matalik silang kaibigan. Isang abogado, di ba? Matalino at maprinsipyo. Biglang umilaw ang isipan ni Migs, si Leo Garcia, ang matalik na kaibigan ng namayapang mga magulang ni Lia, isang batang abogado, matalino, may integridad, at may matinding respeto para sa pamilya ni Lia. Ngunit matagal na rin silang hindi nagkikita. Si Leo Garcia, tita? Tanong ni Migs. Siya nga, alam kong magaling siya. At higit sa lahat, alam kong magagalit siya kapag nalaman niya ang nangyayari sa anak ng mga kaibigan niya, sabi ni Tita Elena. Hindi pera ang habol ni Leo, katarungan ang habol niya, at alam niyang protektahan ang mga taong mahal niya. Ang mga salita ni Tita Elena ay nagbigay ng isang maliit na spark ng pag-asa sa madilim na puso ni Migs. Hindi pa tapos. Mayroon pa siyang laban. Pero tita, kung lalaban ako, baka saktan niya si Lia. Pag-aalala ni Migs. Kaya nga kailangan nating kumilos ng matalino, sagot ni Tita Elena. Una, kailangan nating masigurong ligtas si Lia. Ibibigay ko ang contact ng isang safe house at social worker na mapagkakatiwalaan. Kailangan natin siyang mailabas sa bahay na ito nang hindi niya nalalaman. Pangalawa, kailangan nating tipunin ang lahat ng ebidensya, pati na ang mga ebidensya ng koneksyon ni Celeste sa mga magulang ni Lia, at ibigay iyon kay Leo. At pangatlo, kailangan nating magplano ng isang counterattack na sisira sa kanyang kredibilidad, hindi sa iyo. Huminga ng malalim si Migs. Tumingin siya sa labas, sa dagat. Ang dating simbolo ng kanyang perpektong buhay, ngayon ay tila nagbibigay ng lakas para sa isang bagong simula. Hindi na siya pwedeng magtago. Hindi na siya pwedeng sumuko para kay Lia. Sige tita, gagawin ko po ang lahat, sabi ni Migs. Ang kanyang boses ay puno ng bagong determinasyon. Kailangan kong iligtas si Lia. Agad na kinuntak ni Migs si Leo Garcia. Kailangan niyang maging maingat, ngunit mabilis. Ang oras ay tumatakbo at si Lia ay naghihintay ng kaligtasan. Kailangan ko ng tulong mo, Leo, para sa katarungan ni Lia. Bulong ni Migs sa telepono, ang kanyang boses ay matatag na muli. Ito na ang simula ng tunay na laban. Ang pagtawag kay Leo Garcia ay isang malaking hakbang. Si Leo, ang matalik na kaibigan ng namayapang mga magulang ni Lia, ay isang abogado na may matalas na isip at matibay na prinsipyo. Nagkita sila ni Migs sa isang lihim na lokasyon kasama si Tita Elena at Mang Ben. Ibinahagi ni Migs ang lahat ng ebidensya, ang mga video, financial reports, ang pekeng medical records ni Lia, at ang mga impormasyon tungkol sa nakaraan ni Celeste. Migs, hindi ko akalain na ganito kasama ang nangyayari sa anak ni na Ben at Sarah. Sabi ni Leo, ang kanyang muka ay seryoso. Hindi ko hahayaang mangyari ito. Bibigyan natin ng hustisya si Lia. Agad na kumilos si Leo. Sinimulan niyang ihanda ang kaso para sa annulment at child custody kasama ang kasong kriminal laban kay Celeste para sa child abuse, fraud, at embezzlement. Sa tulong ng koneksyon ni Tita Elena sa social services, lihim nilang nailabas si Lia mula sa mansyon at dinala sa isang ligtas na lugar kasama ang isang mapagkakatiwalaang social worker nang hindi nalalaman ni Celeste. Ito ang unang panalo nila. Hindi nagtagal, dumating ang araw ng unang pagdinig sa korte. Ibinuhos ni Celeste ang lahat ng kanyang PR machinery. Ang mga tabloid ay puno ng mga headline na naglalarawan kay Migs bilang isang halimaw at si Celeste bilang isang mapagmahal na ina na biktima ng paninira.
Ngunit handa si Migs. Pumasok si Migs sa courtroom. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas. Nakita niya si Celeste. Nakasuot ng isang formal na puting damit. Ang kanyang mukha ay puno ng lungkot na tila biktima. Maraming reporters at cameramen ang naroon, lahat ay naghihintay ng bawat galaw. Ang mahal kong asawa, Migs, ay sinisiraan ako. Gusto niyang kunin si Leah sa akin para lamang makaiwas sa obligasyon niya bilang asawa at ama. Sabi ni Celeste sa mga reporters bago pumasok sa korte, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Sa loob ng korte, nagsimula ang pagdinig. Ang abogado ni Celeste, isang kilalang pangalan sa legal circles, ay agad na inatake si Migs. Pinaghihinalaan siya ng mental instability at pagiging isang abusadong asawa. Your Honor, ang aking kliyente, si Mrs. Celeste Villamor, ay isang mapagmahal at responsableng ina. Ang kanyang asawa, Mr. Miguel Villamor, ay tila nababaliw sa inggit at galit at ngayon ay sinisiraan ang aking kliyente upang sirain ang kanyang reputasyon, sabi ng abogado ni Celeste. Ipinresinta nila ang pekeng medical records ni Leah na nagpapakita na si Leah ay may behavioral issues na kailangan ng strict discipline. Naramdaman ni Migs ang galit na umakyat sa kanyang lalamunan. Ngunit pinigilan niya ang sarili, inalala ang mga payo ni Leo. Your Honor, simula ni Leo, ang kanyang boses ay kalmado at matatag. Ang aming kliyente, si Mr. Miguel Villamor, ay narito hindi upang sirain ang reputasyon ng sinuman, kundi upang ipagtanggol ang kanyang anak, si Leah Villamor, mula sa pang-aabuso at pagnanakaw. Naglabas si Leo ng isang serye ng ebidensya. Una, ang mga bank statements na nagpapakita ng malalaking withdrawals mula sa trust fund ni Leah na napupunta sa Serenity Holdings Inc., isang kumpanyang konektado kay David Reyes, ang pinsan ni Celeste. Your Honor, ang mga withdrawals na ito ay hindi tugma sa mga pangangailangan ni Leah. Mayroon po kaming mga dokumento na nagpapatunay na ang mga pondo ay inililihis sa isang kumpanya na pagmamay-ari ng pinsan ng respondent. Paliwanag ni Leo. Biglang namutla si Celeste. Ang kanyang ngiti ay naglaho. At ngayon po, Your Honor, mayroon din po kaming ebidensya ng pang-aabuso kay Leah, sabi ni Leo. At pagkatapos ay inilabas ang isang maliit na tablet. Mayroon po kaming video footage mula sa mga hidden cameras na nagpapakita ng aktuwal na pang-aabuso ni Mrs. Celeste Villamor kay Leah. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa korte. Ang mga kamera ng media ay mabilis na kinunan ang bawat reaksyon. Ipinalabas ni Leo ang isa sa mga video, si Celeste na sumisigaw kay Leah at pagkatapos ay ang eksena ni Leah na kumakain ng tira-tira sa madilim na storage room. Ang tunog ng boses ni Celeste na nagsasabi, "Huwag kang kakain kung hindi ka matapos dyan. Hindi ka lalabas dyan hanggat hindi ka nagiging masunurin," ay narinig sa buong korte. Biglang nanindig ang balahibo ni Migs. Ramdam niya ang matinding kirot sa kanyang dibdib. Ngunit kasabay nito, ramdam niya rin ang isang pakiramdam ng hustisya. Hindi nakapagsalita si Celeste. Ang kanyang muka ay puting-puti. At tungkol po sa medical records na iprinisinta ng kampo ng respondent, Your Honor, patuloy ni Leo, ang kanyang boses ay matatag. Mayroon po kaming patunay na ang Dr. Sylvia Ramos na lumagda sa mga dokumentong iyon ay mayroong conflict of interest at mayroon din pong history ng unethical practices. Dating schoolmate po siya ni Mrs. Celeste Villamor
at meron po siyang malaking utang na loob sa respondent. Ipinresinta ni Leo ang mga dokumento na nagpapatunay sa koneksyon ni na Celeste at Dr. Ramos at ang kanyang mga nakaraang kaso. Your Honor, ang lahat ng ito ay bahagi ng isang masalimuot na planong manipulahin ang aming kliyente at itago ang mga krimen ng respondent laban kay Leah. Pagtatapos ni Leo, ang korte ay naging tahimik. Si Celeste ay nakatulala, hindi makapaniwala. Ang kanyang perpektong pasad ay gumuho sa harap ng lahat. Cliffhanger. Nang ipakita ang video ng storage room, unti-unting nanginig si Celeste. Ang kanyang mga mata ay nanliliit sa galit at takot, nakatingin ng matalim kay Migs, na tila nagbabanta, ngunit sa pagkakataong ito, hindi na natakot si Migs. Sa halip, lumaban ang kanyang mga mata, puno ng determinasyon at pangako para kay Leah. Ang paglabas ng video footage sa korte ay isang bomba na sumabog sa harap ng lahat. Ang mga bulungan ay naging mas malakas at ang mga mukha ng mga reporters ay puno ng pagkabigla. Si Celeste, na dati mayabang at may kumpiyansa, ay ngayon ay nanigas. Ang kanyang mukha ay puting-puti. Your Honor, hinihiling namin na ipatupad ang agarang pag-aresto sa respondent, Mrs. Celeste Villamor, para sa child abuse, fraud, at attempted obstruction of justice. Mariing sabi ni Leo. Ang abogado ni Celeste ay mabilis na tumayo. Sinubukan pa ring depensahan ang kanyang kliyente. Your Honor, ang mga ebidensya ay hindi pa kumpleto. Ang mga video ay maaaring manipulahin. Ito ay isang frame-up. Manipulated, Your Honor? Tanong ni Leo, ang kanyang nanggiti ay matalim. Mayroon pa po kaming karagdagang ebidensya na magpapatunay sa pattern ng panlilinlang at pagnanakaw ng respondent. Muling inilabas ni Leo ang mga dokumento na nagpapakita ng koneksyon ni Celeste sa Serenity Holdings Inc. at ang kanyang pinsan si David Reyes. At mayroon din po kaming witness na magpapatunay sa koneksyon ni David Reyes sa mga transaksyon na ito. Si Mr. Anton de la Cruz, isang dating empleyado sa Serenity Holdings Inc. na lumantad matapos malaman ang katotohanan. Pinasok ni Leo sa korte si Mr. Anton de la Cruz. Si Mr. de la Cruz, na dating nagtrabaho sa kumpanya ni David Reyes, ay nagbigay ng detalyadong pahayag kung paano nila pinamamahalaan ang mga ghost accounts at kung paano inililihis ang pondo mula sa trust fund ni Leah patungo sa mga personal na proyekto ni Celeste. Ang lahat po ay galing sa utos ni Ma'am Celeste. Siya po ang mastermind, sabi ni Mr. De La Cruz. Ang kanyang boses ay matatag. Hindi na nakasagot ang abogado ni Celeste. Ang mga ebidensya ay masyadong mabigat, ngunit hindi pa rin sumusuko si Leo. At isa pa po, Your Honor, meron po kaming impormasyon tungkol sa nakaraang buhay ng respondent. Ang pagkamatay ng kanyang dating asawa, si Mr. Anton Jimenez. Hindi lamang po ito isang stroke, kundi mayroon ding mga kaduda-dudang aspeto na nagtuturo sa posibleng foul play. Mayroon po kaming sworn statement mula sa isang dating nurse na nag-alaga kay Mr. Jimenez na nagpapatunay na mayroon siyang nakitang kakaiba sa mga gamot na ibinibigay kay Mr. Jimenez bago ito mamatay. Sa huling pahayag na iyon ni Leo, tuluyang gumuho ang maskara ni Celeste. Nagulantang siya na wala ang kanyang pilit na pagpapanggap. Mga sinungaling, lahat ng iyan ay kasinungalingan. Wala akong ginawang masama. Sigaw ni Celeste, tumayo, ang kanyang muka ay puno ng galit at takot.
Inaapi ninyo ako, ginagawa ninyo akong masama. Si Migs ang may problema, siya ang baliw, siya ang gumagawa ng lahat ng ito para lang makalaya sa akin. Nagsimulang magwala si Celeste, sumisigaw, nagbabato ng kung ano-anong salita. Ang kanyang eleganteng postura ay tuluyang nawala, napalitan ng isang babaeng nababaliw sa takot at pagkabuking. Ang kanyang mga salita ay naglantad sa kanyang tunay na pagkatao sa harap ng lahat. Order in the court! Order in the court! Sigaw ng hukom. Ang mga gwardya ay agad na lumapit kay Celeste upang pigilan siya. Wala kayong alam. Wala kayong alam sa pinagdaanan ko. Kailangan kong gawin iyon. Kailangan kong protektahan ang sarili ko. Sigaw ni Celeste. Ang kanyang boses ay naging garalgal. Hindi ko hahayaang mawala ang lahat sa akin. Hindi. Sa kanyang pagwawala, tuluyang nabuking si Celeste. Ang lahat ng pagpapanggap, ang lahat ng kasinungalingan ay nawala. Sa liwanag ng mga ebidensyang iprinisinta at sa kilos ng respondent, idinideklara ko si Mrs. Celeste Villamor na guilty sa mga kasong child abuse, fraud, at obstruction of justice. Sabi ng hukom, ang kanyang boses ay matatag. Inuutusan ko ang agarang pag-aresto at pagkakulong sa kanya. Agad na lumapit ang mga pulis kay Celeste at kinapkapan siya ng posas. Nagpupumiglas si Celeste, ngunit wala siyang magawa. Nang makita ni Migs na kinakapkapan ng posas si Celeste, naramdaman niya ang isang kakaibang pakiramdam. Hindi ito kasiyahan, kundi isang halo ng kalungkutan at pagpapalaya. Ang reyna ay bumagsak. Tumayo si Migs, ang kanyang mga mata ay nakatingin sa direksyon ni Leah. Agad siyang lumabas ng korte at nagtungo sa safe house kung saan pansamantalang nananatili si Leah. Nang makita niya si Leah, nakaupo sa tabi ni Tita Elena at ng social worker, mabilis siyang lumapit. Yumakap siya kay Leah ng mahigpit, ang kanyang mga mata ay puno ng luha. Papa Migs, bulong ni Leah, at sa unang pagkakataon, naramdaman ni Migs ang tunay na yakap mula sa anak. Isang yakap na puno ng kaligtasan. Nang tumingin si Leah sa kanya, nakita ni Migs ang isang ngiti na hindi napuno ng takot, kundi ng kapayapaan. Cliffhanger. Migs looked at Celeste being led away in handcuffs, her eyes still burning with hatred. But Migs was no longer afraid. He only felt a mix of pity and relief. The war was over, but the healing had just begun. Ang pagbagsak ni Celeste ay nagdulot ng kalayaan, ngunit hindi ito nangangahulugan ng agarang kapayapaan. Ang mga sugat, lalo na ang mga sugat sa kalooban, ay mas matagal gumaling. Para kay Migs at Leah, ito ang simula ng isang mahaba at masakit na proseso ng paghilom. Matapos ang pagdinig sa korte, agad na inilabas ni Migs ang kanyang mga ari-arian na may koneksyon kay Celeste. Ibinenta niya ang mansyon na puno ng masasamang alaala at lumipat sila ni Leah sa isang mas maliit, ngunit mas mainit at payapang bahay sa isang tahimik na lugar, malapit sa isang parke at hindi kalayuan sa dagat. Ang bagong bahay ay walang anumang bahid ng nakaraang pagdurusa. Sa mga unang linggo, si Leah ay tahimik pa rin, ngunit hindi na ito ang katahimikan na puno ng takot. Ito ay katahimikan ng isang batang nagpoproseso ng kanyang mga naranasan. Si Migs ay naging napakapasensyoso. Iniwasan niya ang pilitin si Leah na magkwento. Sa halip, binigyan niya ang bata ng espasyo, ng seguridad
at ng walang hanggang pagmamahal. Araw-araw sinasamahan niya si Leah na maglaro sa parke. Binabasahan niya ito ng kwento bago matulog. Nagluluto siya ng mga paboritong pagkain ni Leah. Unti-unting nakikita ni Mix ang mga pagbabago. Mula sa pagiging tahimik, nagsimulang magsalita si Leah. Isang hapon, habang naglalaro sila ng blocks sa sala, biglang nagsalita si Leah. Papa Migs, natatakot po ako dati. Nilingon ni Migs si Leah, ang kanyang puso ay kumalabog. Bakit anak? Si Mama Celeste po, hindi po niya ako mahal. Bulong ni Leah, ang kanyang mga mata ay nanunubik. Sinasaktan po niya ako. Pinapakain niya po ako sa dark room. Naramdaman ni Migs ang matinding kirot sa kanyang dibdib. Hindi niya kailanman maiintindihan ang sakit na dinanas ni Leah. Yumakap siya kay Leah ng mahigpit. Patawarin mo ako, anak. Patawarin mo ako dahil hindi ko agad nalaman. Hindi ko agad naiwasan. Okay lang po, Papa Migs. Sagot ni Leah. Yumakap din sa kanya. Pero ngayon po, hindi na ako takot kasi kasama na kita. Naging madalas ang mga ganitong pag-uusap. Dahan-dahang ikinuwento ni Leah ang lahat ng nangyari. Ang mga oras na kinukulong siya sa storage room, ang mga salitang sinasabi ni Celeste na wala siyang silbi, ang mga banta nito. Sa bawat kwento ni Leah, lalong lumalim ang pagsisisi ni Migs. Ang kanyang sariling pagkabulag ay halos nagdulot ng permanente at hindi na makukuhang pinsala sa kanyang anak. Malaking tulong din si Tita Elena. Bilang isang retired child psychologist, siya ang naging gabay nila. Dinala nila si Leah sa isang therapist na may karanasan sa trauma ng mga bata. Sa bawat sesyon, lalong lumabas ang tunay na pagkatao ni Leah, isang masayahin, matalinong bata na may malalim na pagnanais na mahalin. Hindi rin madali ang pagbangon ni Migs sa kanyang sarili. Ang mga balita tungkol sa iskandalo ay matagal na ring umalingaw-ngaw. Ang kanyang kumpanya ay unti-unting bumabalik sa dating sigla, ngunit ang kanyang pangalan ay may bakas pa rin ng kontrobersiya. Sa tulong ni Leo at ng kanyang PR team, dahan-dahan niyang nilinis ang kanyang pangalan, hindi sa pamamagitan ng pagdepensa sa sarili, kundi sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang pagmamahal kay Leah at ang kanyang determinasyon na itama ang lahat. May mga kaibigan at kasamahan na nanatili sa kanyang tabi, nagbibigay ng suporta. Ang mga taong tunay na nagtitiwala sa kanya. At sa bawat araw, lalong lumalim ang kanyang pasasalamat para sa kanila. Isang hapon, habang naglalakad sila ni Leah sa dalampasigan, ang kamay ni Leah ay mahigpit na nakahawak sa kanyang kamay. Ang mga tawa ni Leah habang tumatakbo sa buhangin ay musika sa kanyang tenga. Papa Migs, tingnan mo ang shell na nakita ko. Sigaw ni Leah, hawak ang isang makulay na kabibe. Ngumiti si Migs at yumuko upang halikan ang noo ni Leah. Ang kanyang puso ay puno ng kapayapaan na hindi niya naramdaman noon sa kanyang perpektong buhay. Ito ay totoo. Ito ay puno ng pagmamahal at higit sa lahat, ito ay puno ng pag-asa. Alam ni Migs na ang mga pilat ng nakaraan ay hindi basta-bastang mawawala. Ngunit sa bawat araw, lalong lumalalim ang kanyang determinasyon na gawin ang lahat para maging maligaya si Leah. At sa proseso, siya rin ay naghihilom. Cliffhanger. Migs and Leah sat by the beach, Leah leaning her head on his shoulder, watching the sunset. Migs felt a profound peace he had never known, but understood that the journey of healing was still long. The sun dipped below the horizon, painting the sky with colors of hope, a new beginning for them both.
Lumipas ang ilang taon, ang mga sugat ay hindi man tuluyang nawala, ngunit natuto silang humilom at maging matatag. Si Leah na dati isang takot at tahimik na bata ay ngayon ay isang masayahin, matalino at napakagandang dalagita. Ang kanyang mga tawa ay madalas na naririnig sa bahay at ang kanyang mga mata ay puno ng kislap ng buhay at pag-asa. Siya ay nag-aaral ng mabuti, may mga kaibigan at malayang nagpapahayag ng kanyang sarili. Ang dating anino ay ganap nang naging liwanag para kay Mix. Ang pagpapalaya kay Leah ay nagpalaya rin sa kanya. Mula sa pagiging isang bulag na negosyante na nababalot sa kanyang perpektong ilusyon, naging isang ama siya na may matinding pagmamahal at malalim na pag-unawa sa halaga ng buhay. Ang kanyang kumpanya ay muling bumangon, mas malakas at may mas malalim na misyon. Ngunit ang kanyang focus ay hindi na lamang sa negosyo. Isang araw, sa isang engrandeng pagtitipon, inilunsad ni Migs ang isang bagong foundation, ang Leah's Hope Foundation. Ang foundation na ito ay nakatuon sa pagtulong sa mga batang biktima ng pang-aabuso, pagbibigay sa kanila ng ligtas na tahanan, therapy, edukasyon, at pag-asa para sa isang mas magandang kinabukasan. Ang ideya ay hindi lamang makatulong sa mga batang tulad ni Leah, kundi upang maging boses para sa mga walang boses. Nasa entablado si Migs at sa tabi niya ay si Leah, na ngayon ay isang magandang binatilyo na may kumpiyansa sa sarili. Nasa audience din si Tita Elena at Leo na parehong naging malaking bahagi ng kanilang buhay. Noong una, akala ko ay mayroon na akong lahat. Isang perpektong buhay, perpektong asawa, at perpektong pamilya. Simula ni Migs, ang kanyang boses ay kalmado at puno ng emosyon. Ngunit ang lahat ng iyon ay isang ilusyon. Isang ilusyon na halos sumira sa pinakamahalagang regalo sa akin. Ang aking anak, si Leah. Nagkuwento si Migs tungkol sa mga pinagdaanan ni Leah, ang kanyang pagiging bulag, ang kanyang pagsisisi, at kung paano siya nagising sa katotohanan. Ngunit ang kanyang kwento ay hindi tungkol sa galit, kundi sa pag-asa at pagmamahal. Sa pamamagitan ng Leah's Hope Foundation, nais kong bigyan ng pagkakataon ang bawat Leah sa mundong ito na makahanap ng kaligtasan, pagmamahal at pag-asa. Sabi ni Mix. At yumuko upang halikan ang ulo ni Leah. Si Leah ang aking inspirasyon. Siya ang nagturo sa akin ng tunay na kahulugan ng pag-ibig ng pamilya at ng lakas na lumaban para sa tama. Tumayo si Leah at kumuha ng mikropono. Salamat po, Papa Migs. Dati po, natatakot ako sa lahat. Natatakot akong magsalita. Pero ngayon po, alam kong mayroon akong boses. At gagamitin ko po iyon para sa ibang mga bata. Ang buong audience ay nagpalakpakan. Matapos ang programa, lumapit si Migs kay Tita Elena. Salamat po, Tita. Kung hindi po dahil sa inyo, hindi po kami makakarating sa puntong ito. Niyakap ni Tita Elena si Migs. Migs, anak, masaya ako para sa inyo. Nakita ko ang iyong pagbabago. Mula sa isang lalaking mayaman sa material, naging mayaman ka sa pagmamahal at karanasan. Nakita ni Meg si Leah na nakikipaglaro sa ibang mga bata sa gitna ng event hall. Ang kanyang puso ay puno ng kagalakan. Ang pagbagsak ni Celeste ay naging isang aral. Natuto si Migs na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera o kapangyarihan, kundi sa integridad, pagmamahal, at ang kakayahang protektahan ang mga mahina. Ang kanyang pagmamahal kay Leah ay naging kanyang gabay.
Sa pagtatapos ng araw, naglakad sina Migs at Leah sa dalampasigan tulad ng dati. Ang araw ay unti-unting lumulubog, nagbibigay ng gintong kulay sa buong paligid. Papa Migs, ang ganda ng sunset, di ba? Sabi ni Leah, nakasandal sa kanyang balikat. Oo, anak, napakaganda, sagot ni Migs at hinigpitan ang hawak sa kamay ni Leah. Parang bagong simula. Ang tawa ni Leah ay umaling-aungaw sa hangin, isang tunog na puno ng kaligayahan. Ang pag-ibig ay hindi lamang tungkol sa saya, kundi sa lakas na ipaglaban at pagalingin. Ito ang aral na natutunan ni Migs at ito ang ipinangako niyang ipapasa sa Leah's Hope Foundation. Ang kanilang kwento ay hindi lamang tungkol sa isang tapos na kabanata, kundi sa isang bagong simula na puno ng pag-asa.